Magandang hapon mga kabahay. Ito pa kami sa PGH. Miss okay na. Matira na nakuha na. Grabe yung yung nakuha sa kanya na bukol, mayuma. Kasing sabi ng doktoral, kasing laki daw ng ulo ng bata. Sabi laki. Pala ang laki ng tiyan, parang 9 months daw. Kalaki sa loob pa lang. Successful naman and recovery na lang si Mrs. Yan na po ang kailangan. Sometimes may mga tranexamic acid, may mga iba pang gamot siya iniinom sa ngayon, mga injectable. Pero ngayon wala na injection. Paracetamol na. Paracetamol, alas 6. Tapos ito isa, alas 8. Kailangan mag-inom ako ng ulit. Silixokib. Para saan yan? Antibiotic yata yun, no? Oo, so yun pa. Tapos, dinagdagan siya isa pang swero kasi hindi pa siya pwede makakain. Hindi pa siya pwedeng kumain ng sulit talaga. Tubig lang muna, mga juice, gatas, Milo, until na pag makautot na daw siya, saka siya kain ng medyo malambot na pagkain, mga lugaw, ganun. Yung kailangan niya. Ngayon, pag nakautot yun, and then pag nakadumi naman siya, doon pala siya makakain ng solid food talaga. Hindi pa lang magdadaanan, no? Pag di siya makaihi, di siya pwedeng umano ng mga malalambot na pagkain. Pag di siya makautot, di siya pwedeng kumain ng mga titigas until na makadumi siya. Pero pinang 11 ng gabi, alas 6, wala na siyang kinakain na solid food. And then until 2 o'clock ng madaling araw, hindi na siya pwedeng uminom ng may color na tubig, purely tubig lang. And then pagdating ng wala na talaga mula alas 3 ng madaling araw, 12 kahapon, wala siyang tubig, wala ng pagkain na pumapasok sa bibig niya. Gutom na. Namimilit na nga. Hindi pwede, baka pagalitan tayo ng doktor. Baka daw mabigla yung tiyan niya, may sukat niya lang. So ayun. Saka pala bad news lang kasi nagkasunog ngayon sa PGH. So ward 1 and 3 daw nasunog daw, malaki sunog din pala. Kaya pala maraming mga nilipat dito sa amin banda kasi kami ward 16. May mga basta iba-iba yung mga nilipat sa amin. Pero since madali lang naman, wala pang 30 minutes na fire out naman na. Madali lang siya. Ayun nga, Yes, sunog. Buti saglit lang. Hindi siya ganun kalala. Pero na damage pa rin. Malapit pa naman sa blood bank. Saglit lang naman. Okay na agad. Kabado kami siyempre. Kahit na malayo kami. Sunog yan eh. And then, bukas daw, balik tayo. Pag umuwi namin si Mrs. Mo siguro isang dextrose. Discharge na siya bukas. So, 11, 12, 14, 4 days. 4 days lang kami dito. Kasi magastos sa pagkain. Yung pagkain dito. So, no choice eh. Inantay lang na makakain siya, makadumi. Yun na lang naman. So
kung napanood yung video na to tapos na lahat, baka umuwi na kami. So abang-abang na lang tayo mga kabahay. Salamat sa mga prayers, sa support. Salamat sa family ko, mga kapatid na kahit paano nakapagbigay ng financial, sa mga kapita ni Mrs. na kapag magbibigay din. Salamat sa kaibigan, sa mga prayers, sa moral support. Maraming salamat. Salamat. At least na natapos itong problema namin na almost 2022 pa eh. 2 years din. Kaya ang hirap magkasakit talaga, lalo pag babae. Kawawa lang. So, yan lang po mga kabahay. Maraming salamat ha ulit. Again, kung napanood nyo na to, baka nakauwi na kami ng bahay. Another period of another kind of vlog na naman. Ay, bye. At ito nga pala yung mga clips, mga pictures, no. Habang nandito kami. Na-upload ko na to sa TikTok saka sa Facebook. Ayun. Kahit walang kasyempre. Robot na. Ito lang yung lilipat ko. Pinas daw po maglilipat. Okay lang. Dapat sa harap na. Makakalimutan sa harap. Walang makakatagal. At ito yung ito yung bukol na nakuha sa loob ng mattress niya. Pati mattress na po tinanggal na rin. Ang bukol na to is, sabi ng doktora, is kasing laki ng ulo ng bata. Ganyang kalaki. Ang timbang niya nung wala pa sa makuha ng bukol is 72 kilos. 71.5. Nung nakuha na siya 66 kilos na lang. 25. So, nasa 5 kilos yung nawala. Diba? Ganun kabigat. So, ito yon